Miss Joey, so posible na tatakbo uli si Lenny sa 2028. Eto na nga ang kwento. L700, maraming salamat po sa inyong pa-super sticker. Nag-post din kasi yung Coach Jess ate. Okay. Anong sabi ni Coach Jess? Ayan, okay. Ituloy ko na raw ang kwento sa kaparangan kung tatakbo si Lenny. Kasi nga, grabe yung backlash kay Risa Ontiveros because, di ba, minay na nga niya yung investigation dun sa nangyaring bang 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 sa sa Tacloban City. Pero, nung tinanggihan siya, yun yung naging reply ni Auntie Morisa na parang, mananagot kayo, kineso, ganyan. Parang, dude, para saan yung pananakot? Parang may pa-stern warning. So ngayon, na-high blood ngayon yung mga gamers. Alam niyo naman ang mga gamers, di ba? Parang, kantiin nyo na lahat sa buhay nila. Pero wag mong kakantiin yung video games nila. Di ba? Huwag mong pakakantiin yung mga video games. So, ang daming na-frustrate. And maraming mga gamer, by the way, no, props doon sa mga gamers na nag-react doon sa sinabi ni Risa Ontiveros, doon sa, kasi nananarget na naman si Auntie Maurice. Just like what she did to Alice Guo, to PRRD, di ba? Yung parang, galit na galit yung mga gamers. And I think Gloco Gaming, he articulated his points really, really well. Yung sinabi niya parang, ba't naman yung gaming yung sisisihin mo? Diba? Parang, you want to prevent the bang in school environment, pagkatapos na sisisihin mo, video games. Now, so that's the first layer of our conversation today. So the first layer is that, the gaming community is frustrated on Risa Ontiveros. And for most part, I agree with the gamers. Okay? Marami talagang valid points na nire-raise yung mga yung mga online gamer doon sa misplaced priorities ni Risa Ontiveros doon sa kanyang gustong gawing Senate hearing on the Tacloban incident. Eto na, tatapusin ko na yung kwento tungkol kay Mama Lenny. So ngayon, eto na nga. Because of what's going on, because of the huge backlash na nararanasan ni Auntie Morisa because of her position dito nga sa online gaming, etc., etc. Which I don't think she's aware, no? She's fully aware na parang na in the guise of magpa-hardcore siya dahil gusto niya magtunog matapang, na-out of touch siya at lalong napipikon yung mga gamers sa kanya. And hindi siya aware na yun yung nagpapapikon dun sa mga gamers sa kanya, pagdo-double down niya sa online, sa video games. Nakatikim si Risa ng malaking backlash. Nakatikim siya ng bonggang backlash. From what I've heard, phones are ringing right now. Kasi si Risa back yan by Ronald Llamas eh. 'Di ba? Tingnan niyo si Ronald Llamas, ang bata ni Ronald Llamas si Lovely. Si Lovely yung pangit, 'di ba? Si Lovely, ano bang apelyido niya? Granada. 'Di ba? Very Risa yung mga yan. Si Risa ang president na magiling. Si Lovely is a vlogger na supported ni Ronald Llamas. Si Ronald Llamas, Risa talaga yung sinusuportahan niya ng bonggang-bongga. Okay? I feel that gusto talaga ni Risa na patunayan na pwede siyang mag-consolidate ng mga supporters. Ang problem, she's falling apart. I think binibigyan talaga si Risa ng ng opportunity na, sige Risa, tingnan natin kung kaya mong mag-rally ng taong bayan, ng mga botante. Tingnan natin kung kaya mo mag-rally ng mga botante. Di kung kaya mo, di go. 'Di ba? Kung kaya mo mag-rally ng mga botante, di sige, 'di ba? Baka pagbigyan ka na maging standard bearer. But I think because of what's happening right now, instead of getting more people to support her
she's losing the gaming community. Eh, yung gaming community, maraming silent kakamping dyan. Peruin mo, yung mga non-political na mga nasa gaming community, they are talking about this. And when they talk about the anti-video game narrative, they were talking against it without reservation. Eh, akala ko di na uso ang live. Hindi, pasensya na ha. Tagal ko hindi nakaka-live. Tagal ko hindi nakaka-live. But I'm back. Hi, Calibrate si Risa, malala. Ate, mag-top 10 ka muna. First time, sabi ni Blackheart. Naka-live ka naman, no? Yung isang araw. Yun lang, hindi seryoso. Oo, hindi seryoso. Ayan. Ito na ang top 10 natin. Narina Niku, Ate Narina Niku, Chimi, Kai _0077, Ran Mapia, Jeng of All Trades, Janet Barredo, Rose Me, Nessa Onji, Janet De Nuevo, JJ Kojima, hello, Misai _July, hello, Truth PH, Mamalet Guzman, Blackheart. Ayan, kaya naman pala nagpipilit si Blackheart. Magpa-top 10. Kasi alam niyang kasama siya sa mga nauna. Ayan. L700M01, ayan. Mag-hi muna kayo sa ating VA for tonight. Guys, may Ayan. kasalanan ako sa inyo. Anong Ginagalgalan ko ang aking kaibigan, uminom ng Ayan, ang mga pagbabago. ang mga pagbabago, sikreto. Kaya kami glowing and all dahil dito. Ayan. Isang araw kasi pumunta kami sa mall, tapos ikata kami ng Japanese na ano yun? Yung Parang sa may Japanese Gaisano. store. Sa may Mall Gaisano. dun sa Davao. Hindi Japan home, hindi Japan yun. home, mga Japan products. Japan products, grocery. Grocery, makeup, mga ganon. vitamins and all. Tapos nagtataka ko, kasi yung mga kapatid nating trans, Happy Pride Month by the way, nagtataka ko, bakit nagaganda ng mga balat nila? Tapos tinatanong ko sila dati, bakit hindi nyo sinasabi totoo? Habang nagka-investigate ako, ito pala ang mga inom-inom nila. Mga Japanese vitamins. E, collagen, C, whitening, and all. So ginalgal ko sa kay Joey, ito kayo magtataka ko mga sunod na araw, trans na rin. Yes! Sa mga susunod, lalaban na tayo sa pagandahan sa mga Tronela nating kaibigan. Ayan, na uber gaganda. Pagkatapos may nakasabay kami bumibili mga vitamins. Ang gaganda, friends! Balat kong balat mo. Balat kong balat, ang kikinis. Yes. Diyos me. So, yun pala ang sekretong malupit. DHC. Ayan. DHC. At sabi ni Ate Narina Nico, parang kulang ang araw kapag walang live, Joey. Love you, more power. Thank you, ate ko. Ayan, Miss Joey, so posible tatakbo si Lenny sa 2028? Well, ang chika is that, sabi ni Ma'am Susie Afos, tuloy and beautification, Miss Joey. Love from UK. Sabi ni Ate Susie Afos. Ayan. Hi Joey, punta daw dito si Bangag from July 1 to 4. Paki-shoutout to all DDS in Vancouver area to join our rally on July 3 in PH Consulate, downtown Vancouver. Correct. Sabi ni DDS Vancouver, alam nyo na. Alam nyo na, DDS Vancouver. Matitigas na rin tong DDS Vancouver. Grabe rin lumalaban talaga to. I remember their photos nung kay PRRD. Ang gaganda ng photos nila. Yung nag-walk sila, nag-rally sila. Parang sa open field. Yun. Nung may flag sila. Sila yung una talaga ng flag. Totoo. Ayan. Palaban. Basta batas na panukala ng Dilawan Kakampwet, walang kwenta. Imagine gusto i-prioritize ang libreng almusal kaysa sa infrastructure projects. Can we recognize our mayor here in Davao City who spent his own money to bring Rene Bobet to Davao City from Manila? Oh, did he? It's Ateneo de Davao who did. Okay. So, Parang napahiram ng ata. From what I know, napahiram ng ata.
Parang the city government supported. But Oo. majority of that is the Ateneo But de the funds Davao. came from Ateneo de Davao. Iba kasi ang management ni Ateneo de Davao and Ateneo de Di Manila. Manila, oo. So Ateneo de Davao took care of Rene. Basically took care of Oo. Rene when he was in But Davao. but the travel from Manila to It's Ateneo de Davao. It's Ateneo de Davao. Yeah. But Mayor Baste lent From what I know, ha. vehicle Assistance, o yes. parang assistance yung iuuwi si Rene to Agusan. To Agusan. Kasi ang daming permit pa yan, di ba? Permit to bring a body from one place to another and all. The city government of Davao took care of it already. Okay. But Okay. So this is something that has to be clarified. But I'm going to ask Yeah, we're going to ask, We're yes. going to ask the office of the city government Of office Davao. of Davao so that we can clarify it once and for all. Pero wala akong duda naman kasi na if Davao City is going to extend any help that they can, let's just clarify it once and for all para hindi mag-away-away yung mga tao sa social media. Ayan. Miss Joey, so posible natatakbo uli si Lenny sa 2028. Eto na nga ang kwento. L700, maraming salamat po sa inyong pa-super sticker. Nag-post din kasi yung Coach Jess ate. Okay. Anong sabi ni Coach Jess? Anong sabi ni Coach Jess? Hindi ko din alam. Coach Jess. Hindi ko alam ang full details. But it's really better if we ask muna sa ano. Coach Jess. But if Mayor Baste did that, yun ako maso-surprise. Kasi Oo. gumaganon din talaga Oo. sila, Mayor. Hindi naman mahirap kay Mayor Baste kasi yan na Magtulong, gawin. mag-extend Oo. ang harm. Na mag-extend. Correct. Thankful sila kay Mayor Baste. Sobrang nakaka-proud po. Alam mo, hindi ako surprised. Ayan, okay. Ituloy ko na raw ang kwento sa kaparangan kung tatakbo si Lenny. Kasi nga, grabe yung backlash kay Risa Ontiveros because, di ba, minay na nga niya yung investigation dun sa nangyaring bang sa sa Tacloban City. So, siya yung mamumuno sa hearing sa July 1 and isa sa mga gusto niyang imbitahan is yung developer ng isang gaming app, yung Gorebox. Ayan. So ngayon, tumanggi yung developer. So ayaw niya mag-join and things like that. And I think everything went south nung dinouble down ni Ante Morisa yung refusal ng developer ng Gorebox. Humingi pa siya ng tulong sa German Embassy na parang, please tulungan niyo ako na mapapunta dito sa Pilipinas or mapa-join ng hearing yung developer, things like that. And then, meron siyang open statement to all the foreign developers ng mga games operating in the Philippines na kailangan yung resputi. Strongly worded kasi yung sinabi ni Risa doon. And if I may read her statement, ang sabi ni Ante Morisa, eto teka lang ha. Any developer or online company that wants to operate here, profit from Filipino users, and reach Filipino children must respect our laws and our institutions. This should be bare minimum for them to do business here. Kung ayaw nilang kilalanin, mananagot rin sila. I mean, you are inviting the game developer because you said you wanted to ask certain questions. So, hindi mo, kasi si Risa naman mismo yung nagsabi na, hindi ko naman siya ini-invite para sisihin or impute sa kanya yung kasalanan, kineso. Meron lang akong mga gustong itanong. Ganon. Pero, nung tinanggihan siya, yun yung naging reply ni Ante Morisa na parang, mananagot kayo, kineso, ganyan. Parang, dude, para saan yung
pananakot. Parang may pa-stern warning. 'Di ba? Bakit may pa-stern warning? So ngayon, na high blood ngayon yung mga gamers. Alam niyo naman ang mga gamers, 'di ba? Parang kantiin nyo na lahat sa buhay nila. Pero wag mong kakantiin yung video games nila. 'Di ba? Wag mong pakakantiin yung mga video games. So, ang daming na-frustrate. And maraming mga gamer, by the way, no, props dun sa mga gamers na nag-react doon sa sinabi ni Risa Ontiveros, doon sa, kasi nananarget na naman si Auntie Maurice. Just like what she did to Alice Guo, to PRRD, di ba? Yung parang galit na galit yung mga gamers. And I think si Gloco Gaming, he articulated his points really, really well. Yung sinabi niya parang, ba't naman yung gaming yung sisisihin mo? Diba? Parang, you want to prevent the bang in school environment, pagkatapos na sisisihin mo, video games. Parang, kumbaga, parang, you can get what you want without harassing or asking the developer, requiring the developer to be in your hearing. Yun yung pino-point out ni Kasi parang ang sinasabi nung gamer nga na yun, ni Gloco, is that nakakahiya kasi na paaatinin nyo yan sa Senate hearing. Hello, meron kaming entire community ng online gamers sa buong mundo. Pagkatapos maririnig nila na sa Pilipinas, ginaganito yung mga game developer. So, syempre, it's an entire different universe yung online gaming na yan So, they find it really embarrassing. They find it really inappropriate for that to be done. Because what they felt is that yung mga gamer nga, which I agree, for most part. For most part, I agree na tama naman sila na makukuha niyo yung gusto mo sa investigation tungkol dito sa beng-beng-bengan sa school sa Tacloban nang hindi mo naiistorbohin yung game developer. 'Di ba? Pwede naman yun Pwede naman yun. Ngayon, okay. Sa totoo lang, Risa inviting the game developer is an okay, parang hindi siya outstanding, hindi siya kumbaga parang hindi naman yan yung key piece para dun sa investigation mo on the issue, sa hearing na gagawin mo sa July 1. Hindi naman yan yung key piece. Okay, pero sige, gusto mong imbitahan yung game developer, fine. Okay, nung tumanggi na, dapat you should have stopped na parang okay na I'm disappointed that I just want to ask certain question, or pwede naman niyang sabihin na, hindi, susulatan ko na lang siya for the question, and then the game developer can reply in writing or whatever question that she wanted to ask. I think ang naging problema kasi dito, when Risa started issuing warning on the game developer, kasi parang, anong nangyari? Wow, forceful si Ote. Forceful talaga. 'Di ba? Batas na ang ate ko. 'Di ba? Hi, single cell. Diyos ko, Joey, naantay ko yung live mo na madaling araw. Wala akong radyo sa madaling araw. Huwag kayong mag-alala, magbabalik tayo. Stronger than ever. Ayan, strictly under duress. Hello, kasi nga, tuta ng US si Risa. Kaya yon outrage nilang ganyan. Export yan from Uncle Sam. Gusto nila yung drama of it na meron kayo matuturong fall guy. In this case, gaming. Para legit societal ills. Trying hard maging hardcore. Oo, correct. Easy to blame another thing that you do not totally understand. That's primitive way of thinking when grow up blamed everything to video games. And so anyway, so galit na galit nga yung mga gamer. So bad trip yung mga gamer. And the gamers sound like, alam mo yun, syempre mga gamer wala namang pakialam talaga yan sa politics di ba? Many of them wala naman talagang pakialam sa politics. So ngayon, babad trip sila na parang ano ba naman to? May isang gamer, I posted the screenshot of the video of that guy. Nairita rin siya kasi sabi niya ganoon, ano ba naman to? Just because, kumbaga parang ang pinopoint niya is dahil nagsalita si Risa Ontiveros na baka kaya nagkaroon ng bengbengan dun sa school environment dahil sa mga video games. And then, kailangan daw niya i-explain sa mom niya. Syempre, gamer din siya
So parang kailangan niya explain to sa mom niya. And he find it too taxing and too frustrating na mag-explain sa nanay niya just because sinabi ni Risa. So, ano yung point dito? Dinignify ni Risa yung issue na kaya nagkaroon ng ganong insidente sa Tacloban is because of video games. And he find it ridiculous to explain it sa parent niya na ganon ang sitwasyon. Miss Joey, laman ng bash si Risa sa gaming platform kung alam nyo lang, sabi ni Apollo. And yung mga nagsasalita na I think mga prominent talaga sila sa respected sila sa online gaming community. Dito lang tayo ha, para hindi sumasabog yung ilaw. Ayan. So makita nyo ang kagandahan ko ng buong buo. At ang mga mamula-mula ko ang mamula-mula kong QR code. Ayan, mga pasaring ng gamers na ina-expect daw nila yung ganito, kabubuhan ko from Robin Bato, pero least expected it daw from Risa. Ha, the disconnect talaga is real. Sabi ni Kael, remember Nvidia is initially a company that makes hardware for gaming. Now it's the most valuable company in the world. Makabayan said, DDS is not welcome on the White Rally by Makabayan, sabi ni Rosemi. O, tulog o? Mapipigil ba nila pag may mga pumuntang DDS doon? But anyway, I think the DDS can, put up a rally somewhere else. Palagi ko paintay love mo, Joey, but palagi lang busy. Buti na lang at nag-live ka na now. Sabi ni Prada Lucho, hello Prada Lucho, what about violent songs, yung mga gangster songs, ipapatawag din ba niya sila? Okay, now, so that's the first layer of our conversation today. So the first layer is that the gaming community is frustrated on Risa Ontiveros, and for most part, I agree with the gamers. Okay? Marami talagang valid points na nire-raise yung mga yung mga online gamer doon sa misplaced priorities ni Risa Ontiveros doon sa kanyang gustong gawing Senate hearing on the Tacloban incident. Ayan. So, agree ako sa kanila na hindi naman yung video games yung magiging problema dito eh. Kasi, okay, let's deep dive doon sa argument nila na video games is not the problem. Okay. And for most part, I agree. Okay? Because, at the end of the day, ang mga bata may parents. 'Di ba? If they are going to be influenced by the video games, it means they can be influenced by just any other things na makikita nila sa buhay nila. So it is not fair na sisihin mo na kaya nagkaroon ng bangbangbangan diyan sa Tacloban, kaya nagkaroon ng ganun-ganun diyan is because of the video games. It is just so unfair to isolate specific influence and make it the root cause of the problem. Di ba parang ang convenient naman ng ganung explanation? Why it has to be debunked, okay? Because if the children is influenced by the video games, what about other bad things that they see every day? Kasi kung ganun kadali na ma-influence sa mga bata sa mga ganitong mga bagay, paano yung mga napapanood nila sa TV, sa prime time? Na mga batukan, yung mga ganyan. Paano si Vice Ganda? Paano yung mga kabit-kabitan sa mga telenovela? Diba? Kasi kung matatakot ka na, may influence yung mga bata dyan sa mga video games na ganyan, there are just so many materials that are actually available to children. So, would you adopt the same kind of thinking doon sa mga bagay na yon doon sa video games? Diba, sasabihin nila, hindi, iba kasi yung video games, interactive kasi siya, etc., ganyan-ganyan. But, social media is also very interactive. And the materials is available in so many platforms. At the end of the day, the ones who's going to help their children process information and understand information and sort information are the parents. Diba? So parang,
Bakit ano? Hindi! Kaya nagkakaroon ng ganyan because of Duterte. He normalized the kinambular, ganyan. Is Duterte the parents of your children? Diba? It's just so weird, no, na especially yung pinaka-weird dito, yung mga galit na ayaw nilang tanggapin na merong influence yung ayaw nilang tanggapin that the root cause of the problem doon sa Tacloban incident is video games, but they are very, very willing to accept that the reason why the younger generation is more violent is because of PRRD. Hindi pwede yung logic na yun eh. Kasi yung logic na yun relies on the fact na ayaw niyong tanggapin na yung video games influence the behavior of the children, pero tatanggapin ninyo na si PRRD influence the behavior of the children. Eh yung input ni PRRD and yung input ng video games can both be filtered by the parents and the children themselves. Diba? So, ibig sabihin, pagka si PRRD ang nagsalita, walang choice yung mga bata kundi sundin si PRRD. Pero, pag nilaro ng mga bata, yung mga violent na mga online games, it is not going to affect the children. You see the faulty reasoning of the yung ibang mga DDH. Yung D'Angelo ba yun? Yung pinost ko yun sa Facebook na parang yun yung argument niya. Ang argument niya is sabi niya ni-normalize daw, PRRD normalized violence during his term. Now tell me why it's about gaming. And this is just faulty argument. 'Di ba? Wow talaga. So ibig sabihin pag si PRRD rekta, walang choice yung mga bata kundi sundin. Pero pagka video games, ang nag-influence sa mga bata, hindi yun kasalanan ng video games. Both input can be filtered by proper parenting and proper processing of information ng receiver ng information. 'Di ba? Pero nagkakaroon kayo ng inappropriate, improper na pag-distinguish dun sa parehas na input na yun. What gives? 'Di ba? To me, incentive plays a critical role here. Pero video game to the center of the topic. Hello? Ayun. Okay. Now, sa part naman ng mga nagsasabi na hindi kasi merong effect, merong ganyan-ganyan. Sabihin na natin na meron, Sabihin na, I would say na merong input kasi yan yung mga violent video games na yan. Input yan sa isip ng mga bata. Okay? So that means in one way or another, it may or may not have direct influence dun sa behavior ng mga bata. But it is on the same footing dun sa lahat ng input na pwedeng malagay doon sa isip ng mga bata. So hindi mo po pwedeng i-isolate lang yung video games dito. Yun yung mali, na i-isolate mo na video games lang ang pwedeng magkaroon ng influence sa mga bata. Because it could be any other thing. Lahat na lang kasi ng violence nakakabit kay PRRD according sa mga ngakampwet. Default na yan sa kanila. Ultimo, drugs and sex, ikakabit kay Digong. Pag ganyan, alam mong ampaw ang utak nila. Sabi ni Kid Wanderer. Sabi ni Julian's World, mas madali sana ang buhay ng parents kung dati pa may limitation na ang SOCMED, games for minors, etc. Sabi ni Kuyang Ignis, merong effect pero wala nang pumipigil na takot sa mga bata ngayon. Kumpara mo sa mga gamer na millennials na may takot sa magulang. Correct. There are so many things, There are so many factors here. So kaya nga parang, bakit nagdo-double down si Auntie Morisa sa video games? 'Di ba? Bakit nagdo-double down siya? Sobrang inappropriate, sobrang mali. Okay. Ngayon, may mga nagtatanggol kay Risa na nagsasabi, hindi, may point siya kasi may influence, kineso. Well,
sa akin, bala kayo dyan. Kayo ang mag-explain dun sa mga gamers. Na galit sa inyo. Which most of them are kakampings. O bala kayo mag-away dyan. Tangina, hearing nyo yan eh. 'Di ba? Sabi nila, hindi kasi may point naman. Kasi ganito, ganyan. Whatever. Bala kayong magdebate ng mga gamers na galit sa ginagawa ni Risa. 'Di ba? Kami, ina-expect naman namin magiging comedy yan eh. Wala mo kaming inaasahan dyan sa investigation ni Risa Ontiveros. O, di bala kayo magkagulo dyan. Manonood lang kami dito, pagtatawanan lang namin kayo. Kami, matagal na namin alam na tanga si Risa. Diba? Matagal na namin alam na hindi siya ganun ka-bright as a legislator. Diba? So, bala kayo, magtalo kayo dyan. Risa is doing us a favor. She's the reason why Gen Z are leaning towards DDS. That's true, nice. Ayan. Okay. So anyway, eto na. Tatapusin ko na yung kwento tungkol kay Mama Lenny. So ngayon, eto na nga. Because of what's going on, because of the huge backlash na nararanasan ni Auntie Morisa, because of her position dito nga sa online gaming, etc., etc. Which I don't think she's aware, no? She's fully aware na parang na in the guise of magpa-hardcore siya dahil gusto niya magtunog matapang, na out of touch siya at lalong napipikon yung mga gamers sa kanya. And hindi siya aware na yun yung nagpapapikon dun sa mga gamers sa kanya, pagdo-double down niya sa online, sa video games. Nakatikim si Risa ng malaking backlash. Nakatikim siya ng bonggang backlash. From what I've heard, phones are ringing right now. Kasi si Risa back yan by Ronald Llamas eh. 'Di ba? Tingnan niyo si Ronald Llamas, ang bata ni Ronald Llamas si Lovely. Si Lovely yung pangit, 'di ba? Si Lovely, ano ba ang apelyido niya? Granada. Di ba, very Risa yung mga yan. Si Risa ang president naman. Si Lovely is a vlogger na supported ni Ronald Llamas. Si Ronald Llamas, Risa talaga yung sinusuportahan niya ng bonggang-bongga. Okay? I feel that gusto talaga ni Risa na patunayan na pwede siyang mag-consolidate ng mga supporters. Ang problem, she's falling apart. I think binibigyan talaga si Risa ng ng opportunity na, sige Risa, tingnan natin kung kaya mong mag-rally ng taong bayan, ng mga botante. Tingnan natin kung kaya mong mag-rally ng mga botante. Di kung kaya mo, di go. 'Di ba? Kung kaya mong mag-rally ng mga botante, di sige, 'di ba? Baka pagbigyan ka na maging standard bearer. But I think because of what's happening right now, instead of getting more people to support her, she's losing the gaming community. Yung gaming community, maraming silent kakamping dyan. Peruin mo, yung mga non-political na mga nasa gaming community, they are talking about this. And when they talk about the anti-video game narrative, they were talking against it without reservation. Kalit talaga sila, 'di ba? Sabi ni Romy Ray, Ate Joey, I'm a gamer myself. Sa totoo lang, ito ang pinaka-idiot na reason they created. Talaga, video games, ilang violent video games ang nilaro ko, pero I turned out fine naman. Correct! Kasi parang, they want to make it appear that there is a direct correlation between the violent video games and the behavior of an individual. So, yun yung nakakatawa. Kahit yung tiyahin ko na isang DDH, hindi boboto si Risa as president, wala daw bang ibang choice? Sabi ni Julian, di naman online gaming lang ang dahilan ng pag-beng-beng dun sa school. Baka di na asikaso ng mga magulang, yung dalawa na namaril. Correct. And sa totoo lang, what I wanted to, there are so many viable factors like bullying, parenting, school policy,
government support on public school education. These are the viable factors kung na nakaapekto doon sa and there's one thing that was also parang raised after the incident na 1 kilometer lang daw yung layo ng police station doon sa school, yet it took 2 hours for the police to respond. The disaster could have been averted had there been an immediate response from the police. So that is something that we also have to look at. Ang dami. So ba't ka nagdo-double down sa video games? 'Di ba? Hyper yung mga ganyang bata. Sa tingin ko nga, nabully yung mga namaril. Mukhang may diferensya dun sa bata if you can observe yung mata niya, dead eyes. Or visit lang talaga yung mga batang yon, period. 2 bloody hours is wild, sabi ni Kai. Yeah, yun yung mga lumalabas sa sa news Ayun. Again, blaming the video games about it. Hindi kasi masyadong violent. Wow, talaga ba? Paano yung mga pelikula, yung mga zombie films? 'Di ba? Yun nga, mas violent yun kasi kinakain yung tao 'Di ba? So, does that mean that people would be people who love zombie movies would tend to be cannibalistic, 'di ba? Hindi naman ganoon. It doesn't follow. So parang ridiculous talaga to to parang double down on the issue of video games and masyadong stretch. And tama yung nagsabi dito kanina na meron kasing incessant need na yung mga kagaya ng yung mga politics ni Risa. Okay? Yung they want to create a narrative where you have to blame something or someone. 'Di ba? And pagdating dito sa problema na to, yung convenient explanation would be the video games. But of course, the online gaming community is pushing back hard. 'Di ba? They are pushing back hard. And it's a good thing. It's a good thing. Okay, ngayon, punta tayo dun sa mas medyo let's step back on the situation. And I find it really amusing na yung mga kakamping na online gamer, very very vocal sila dito sa nangyayari, very very vocal sila sa pag-oppose kay sabihin na natin, I don't mind yung mga sinasabi nila, bobo, ganyan-ganyan. Na-expect ko kay Bato at saka kay Robin manggagaling yung mga ganitong etchos. Ngayon, yung mga ganung bagay, parang, sige, hindi na kita papatulan sa mga ganyang etchos mo kasi kayo na rin naman nagsabi, hindi kayo political. So ngayon, tinatamaan ng katangahan ni Risa Ontiveros pagdating sa legislative function niya, yung video games ninyo. So ngayon, umaaray kayo. Ngayon, hindi na ako magko-comment tungkol sa, bobo si Bato, bobo si Robin, ganyan. Well, you do not follow the politics of Robin Padilla or Senator Bato de la Rosa. So, hindi nyo alam kung ano ba yung pinaglalaban nila sa buhay. So, bala kayo, okay na lang yan. Sige, hindi namin papansinin yan. But, what's so funny is, etong mga pink na ito, na nagagalit kay Risa, nagagalit kayo kasi tinamaan yung video games ninyo. Pero ang daming kabobohan ni Risa in the past, in which alam na alam namin yan, nga nakikinig kasi hindi kayo yung natatamaan ng kabobohan niya Like what she did to Alice Guo, what she did to Pogo, what she did to China, what she did to PRRD. Those are stupid acts. But you never bothered to talk about it. You never bothered to deep dive. Kasi hindi kayo yung tinatamaan. Ngayon tinamaan yung video games ninyo. Umaalma kayo. I'm not saying na itigil nyo yan. No, ituloy nyo pa rin. Push back. Kasi it's better than, pushing back on things than not reacting at all. But I would just like to remind you, kami, matagal na naming alam na hindi talaga bright yan si Risa. 'Di ba? But we are happy that you guys are catching up.
Diba? At least nakaka-catch up na kayo ngayon. Kasi kami, alam namin yan. 'Di ba? Si Bam tahimik pa rin, which is weird kasi si Bam yung gamer eh. 'Di ba? Si Bam yung si Bam yung nagvi-video games and he said that several times, no? Ibaba ni Mama Risa yung mga online games pero yung Pigo wala siyang pake. 'Di ba? Lang malunod sa sugal ng mga tao. Okay, let me just enumerate yung mga narrative ni Risa Ontiveros that are not very bright. Okay? Wag tayong mag-start dun sa mga anti-Duterte narrative niya. Just the recent memory. Remember what she did noong nang bogstong si Aura sa poblasyon? Na pinagtanggol niya ng bonggang-bongga si Aura, and sabi pa niya kay Aura, Aura was an unarmed woman. At gumawa na siya ng posisyon na si Aura ang biktima and things like that. And then it turned out that there was indeed an altercation between Aura and another guy. And it looks like it was Aura who was in the wrong. Di sa sitwasyon na yan. Kasi sinasabi ni Aura na parang, ay, sige nga, barin mo nga yung pantalon mo. Gusto kong makita yung talong mo, di ba? Ganun yung ni Aura eh. Ganun yung labanan ni Aura nun sa kaaway niya sa poblasyon. Hanggang sa naging violent na yung encounter. But apparently, it looked like na nung mga panahon na yon, ang nagbigay ng reason doon sa physical altercation, it was actually Aura. Risa did not apologize. Diba? What Risa did to Alice Guo and to China at the same time was actually very, and to Pogo. Diba? Ginawa niya kay Alice Guo. Okay? Sinira niya yung buhay ni Alice Guo, nag-investigate siya, then, hindi naman yan Pilipino, hindi naman yan Kineso, ganyan-ganyan, etc., etc. Considering that Alice Guo was already, she has a mandate from people, but anyway, pinadisqualify niya, hanggang sa natanggal sa pagka-mayor si Alice Guo, ngayon si Alice Guo, nakakulong siya sa Women's Correctional, as we speak right now. Sinabihang Chinese spy siya, basically trashing China in the course of the investigation that she did, and saying na hindi, nagano kasi siya, pogo, galit ako sa pogo, kineso, ganyan. The inconsistency there is, okay, inimbestigahan mo si Alice Guo, sabi mo hindi siya Pilipino, Chinese siya. Okay, wag tayong magaguhan dito, Risa. Kasi kung gagawin mo yan kay Alice Guo, gawin mo rin yan kay Win Gatchalian. Ba't di mo magawa kay Win Gatchalian? Pa-check mo rin yung birth certificate ni Win Gatchalian at nung tatay ni Win Gatchalian. At i-trace mo how Win Gatchalian obtained his citizenship. Diba? Kasi ito, sitting senator eh. Yung sitting mayor nga, ginawa mo yan. Ba't di mo ginawa sa sitting senator? Pag ginawa yan ni Risa Ontiveros, bibilib ako sa kanya. Pero, kung hindi niya gagawin, wala, tayo ko. Diba? Hindi ka consistent. Diba? Hindi ka consistent. Kasi yun yung problem ko kay Risa eh. Hindi siya consistent sa mga pinaglalaban niya. Okay? Dinala pa niya sa usaping Chinese spy. Diba? Was there any proof? Yeah, and kay Gibo. Gawin yan dapat ni Risa Ontiveros, kay Win Gatchalian, kay Gibo Teodoro, at kay Erwin Tulfo. O hindi mo kaya yung mga yan kasi mga malalaking tao. Ang kaya mo lang si Alice Guo. Diba? O pagkatapos, ang nakakatawa dito, dati inaaway-away ni Risa Ontiveros si William Gatchalian, na tatay ni Win Gatchalian. O pagkatapos ngayon, nilalaban niya na, hindi, the best Senate President is Win Gatchalian, diba?
So, may inconsistency talaga dito sa sa mga business ni Risa Ontiveros. And we were talking about it even before. Nung wala pa yung issue ng kabubuhan niya sa video games, pinag-uusapan na namin to. Okay, now let's go to the Pogo issue. The whole Alice Guo brouhaha is rooted doon sa problem ni Risa Ontiveros on Pogo. Sugal daw, nakakasama, ganyan-ganyan, hindi maganda, etc. Ganon, and she tried to justify na, hindi kasi itong mga Pogo, is, baka it facilitate yung pag-spy sa Pilipinas, etc. Diba kaya yung mga issue ni Risa Ontiveros noon ano yung naging result ng investigation niya tungkol dyan sa Chinese spy na yan? Wala siyang output on that matter. 'Di ba? Ngayon, pagdating dun sa Pogo issue, galit na galit si Risa. Pinatigil ang Pogo with the support of Malacanang. But, the inland gaming wherein Pilipino ang mga sugarol, hindi naman siya nagpa-investigate ng 18 months about it. Why? So, you see the inconsistency of Risa Ontiveros here. Ngayon, mga nagsasabi na merong mga DDH na nagsasabi, hindi lang kami agree dito kay Risa Ontiveros dito sa online gaming, pero we support her on other things. Wala man nag-expect sa inyo na iiwanan nyo si Risa Ontiveros, kaya nga kayo nasasabihang engot Kasi alam namin, nasusuportahan nyo pa rin siya. Dahil hindi nyo naman nakita yung ibang inconsistency ni Risa Ontiveros. Ang nakikita nyo lang, itong online gaming, kasi tinamaan kayo dito sa online gaming na ito. Sa video games na ito. 'Di ba? O how about do sa online sugal? 'Di ba? Kami naman yung nagngangawa doon na parang, wow, galit sa Pogo, pero hindi galit sa Pigo. Although, to be fair dito kay Gloco Gaming, he mentioned that, diba? Mas articulate si Gloco Gaming doon sa mga points niya. It was actually very, very articulate doon sa bad trip niya kay Risa Ontiveros and why he finds it stupid yung mga pinagsasabi ni Risa Ontiveros. Yung frustration niya, na-articulate niya talaga ng mas maayos. And he mentioned that, online sugal na yan. So, that's another thing. Ngayon, ang sinasabi namin dito sa mga DDH na to, congratulations! Kasi nakaka-catch up na kayo. Nagigets nyo na kung bakit kami bad trip kay Risa Ontiveros. 'Di ba? Now, okay? Maganda yung point ni Gloco nung sinabi niya na grabe tong anti-gaming narrative na to. It's very stupid. And I agree, it's really stupid. Kasi kung sisisihin mo yung online gaming at mag-double down ka sa online sa video games as a major influence on why the Tacloban incident happened, idiot ka. Stupid ka. And I agree with that. Kasi parang, sana man lang, before ka makarating dyan sa online game, kasi dapat lang yan yung online gaming na yan, is just a by the way information dun sa hearing. Kung magkoconduct ka ng hearing on the Tacloban incident, yung video game na yan, lang yan, by the way lang yan, hindi lang dapat yung main event. Kaso nga lang si Auntie Morisa, gusto niya gawing main event. 'Di ba? Ano nga yung point ko? Nakalimutan ko. Ayun, yung sabi ni Gloco na ang daming mas viable na areas for discussion na dapat mong unahin rather than this one. Bakit ito inuuna mo? Bakit ito inuuna mo, 'di ba? Sabi ni Romy Ray, TBH, gamers regardless of DDH and DDS are all affected.
continue pushing back talaga. Pero you're right, Ate Joey, matagal na natin pinag-uusapan ng kasyungaan ni Risa. Sila ngayon pa lang. Nililiis ni Risa kasi binabash si Kiko doon sa anti-juvenile. Because it doesn't benefit her. Alice Guo is a victim of circumstances. Yes, she's probably an illegal immigrant without proper birth certificate. But so are thousands of marginalized Filipinos, sabi ni Kael. And so are thousands of Chinese migrants na nandito sa Pilipinas who chose to be Filipinos despite their circumstances. Yung ang laki ng Chinese community dito sa Pilipinas, that's just the reality. And yung story ni Alice Guo is just one of many Chinoys who became a building block of local economy. Whether you like it or not, yan ang totoo.